Tanghali sa Amerika o hating gabi ngayon dito sa Pilipinas, opisyal ng manunumpa muli bilang US President si Donald Trump. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng US Capitol. Sa loob nito, isasagawang inaugurasyon niya bilang 47th US President para makaiwas sa mga dadalo sa matinding lamig sa labas. Huling nangyari ang indoor inauguration sa ikalawang panunumpa ni Ronald Reagan. Kanina, dumalo muna ang mag-asawang Donald at Melania Trump sa isang church service sa Washington, D.C. Ito na ang ikalawa at huling termino ni Trump na magiging kaunaunang convicted felon na mauupong US President. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, imbitado siya at ilang kongresista sa inaugurasyon. Tatlong bihag ng Hamas ang kanilang pinakawalan sa unang araw ng ceasefire o tigil putukan nila ng Israel sa Gaza. Sila ang tatlong babaeng Israeli na kabilang sa mga dinukot ng Hamas nang lusubin ng grupo ang Israel noong October 7, 2023. Matapos mailabas sa Gaza, dinala sila sa isang ospital sa Israel kung saan sinalubong sila ng mga mahal sa buhay. Kapalit ng pagpapalaya sa tatlo, pinakawalan ng Israel ang 70 Palestinian na kanilang ikinulong. Bahagi yan ng Phase 1 ng ceasefire agreement nagsasabing 33 Israeli hostages ang kailangang mapalaya sa loob ng 6 na linggo, kapalit ng halos 2,000 Palestinian prisoners. Pero 3 oras na antala ang ceasefire at binomba ng Israel ang Gaza nang hindi raw agad na ibigay ng Hamas ang pangalan ng mga bihag na pinakawalan. 13 Palestinian ang nasawi. Hindi summit ang goal ng isang hiker, kundi ang base camp ng pinakamataas na bundok sa buong mundo na Mount Everest. Pero hindi biro ang taas niyan, nakatumbas ng halos 2 Mount Apo. Tayo dyan kasama si Mariz Umali. Ika nga sa kanta, ain't no mountain high enough. Kahit pa Mount Everest yan. Noong 2006 at 2007, nagawa na ng ilang Pinoy at Pinay na marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa daigdig. At ang bawat mountaineer na target itong maakyat, kailangan munang marating ang Everest Base Camp o EBC. Nakarating dyan si JM last year. Nung pinush ko po itong Everest Base Camp, ako lang po talaga mag-isa. Yung mga ginagawa ko po na non-climbers, mga hindi man professional, ayun lang po talaga yung pinaka-end goal, yung pumunta dun sa base camp ng Mount Everest. Huwag daw maliitin ang taas nitong mahigit 5,300 meters above sea level dahil katumbas na yan ng halos 2 Mount Apo na highest peak sa Pilipinas. Mahigit 1 linggo siya naghanda o nag-acclimatize para ma-endure ang akyatan na bukod sa lamig, kalaban din ang hirap sa paghinga dahil sa mababang air pressure. Payo rin niya, dapat paghandaan ang tamang kasuotan. Aabutin ng 12 days ang hike. May mga accommodation naman as stopover na komportable at may masarap na pagkain. Hindi man daw siya makapag-summit, rewarding pa rin daw ang tanawin ng Everest at ng Himalayan Range. Kailangan niyo po ng lakas ng loob. Once na makarating ka na sa endpoint, sa pinaka-base camp, sabi mo sa sarili mo na worth it lahat ng pagod. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.